Dito dapat ilagay ang millionaire snake plant. Ito po ay isang uri ng sansevieria na mayroong malapad na dahon at hindi ito matulis. Ito ay pinaniniwalaan na nagdudulot ng swerte sa mga taong nag-aalaga nito. Ngunit, kapag mali ang nagawa mo sa halamang ito, kabaliktaran po ang maidudulot nito sa iyo. Magdudulot ito ng kamalasan, stress, at pagkalugi. Kaya't pakatandaan pong mabuti, kapag meron ka nito, alamin mo muna ang mga dapat at hindi dapat na ginagawa mo. Pag-uusapan po natin sa video natin ngayon kung paano aalagaan ang millionaire snake plant, saan dapat ilagay, at mga hindi ninyo dapat ginagawa sa halaman na yan dahil magdudulot yan ng grabeng kamalasan. Ito po ay mula sa comment ng isa nating manonood tungkol po sa halaman na yan. Sapagkat pinaniniwalaan ng karamihan na yan ay nagdudulot ng swerte. At marami naman po talaga ang sinwerte sa halaman na yan. At pag-uusapan na rin po natin dito ang comment ni Ma'am tungkol po sa paggamit ng mga holy items bilang pampaswerte. Pwede natin gamitin yan dahil maaari magdulot yan ng swerte, makakapagbigay yan ng proteksyon, ngunit meron kang dapat na tinatandaan o meron kang hindi dapat na ginagawa sa mga yan dahil magdudulot din po yan ng kamalasan sa inyo kapag nagawa mo ito sa mga holy items na meron kayo. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Millionaire snake plant. Ito po ay isang uri ng sansevieria na mayroong malapad na dahon at hindi ito matulis. Ito po ay pinaniniwalaan na nagdudulot ng swerte at maaari itong makatulong sa mga tao na nagnanais ng increase o pag-angat sa kanilang mga posisyon o pag-angat ng kanilang mga sahod. Para naman po sa mayroong mga negosyo, malaki ang maitutulong nito para po sa pagkakaroon ng maraming customer o pagkakaroon ng steady na income. Kaya nitong panghawakan ang anumang wealth energies na makakapture nito ngayong 2025. Isa ito sa pinakamaswerteng halaman at Southeast po ang pinakamaswerteng area para dito. Kung wala po kayong fountain, wala kayong aquarium, pwede kang gumamit ng millionaire snake plant, ilagay mo sa Southeast. Ito ang gawin mo. Kung meron kang emperor's coin, anuman ang bilang niyan, kung meron kang 6, meron kang 9, pwede mong ilagay dyan. Yan ang itali mo or isabit mo dyan sa millionaire snake plant mo. Kailangan po lagyan mo siya ng ganyan sapagkat kung ano yung inilagay mo dyan, yan ang ihahatid niyan sa iyo. Isa po itong uri ng halaman na pinaniniwalaan, wish-granting plants. Kaya't naglalagay ng pera sa halaman na yan at hindi yan pwedeng ilagay sa labas. Huwag niyo pong ilalagay sa labas ng tahanan ninyo, lalo na kung yung eksaktong millionaire snake plant po ang meron kayo. Meron po mga snake plant na malalapad ang dahon, pwede po yun ilagay sa labas. Pero itong variety na ito, makikita niyo po ang itsura nito. Iba po ito doon sa mga normal na variety. Huwag niyo po itong ilalagay sa labas. Sa loob niyo po yan ilalagay at lalagyan niyo po yan ng pera. Emperor's coin po, pwede kung ayaw ninyo na maglagay ng totoong pera. Kailangan po sinasabitan niya ng emperor's coin para po ma-activate at magdulot yan ng swerte at hindi yan tatanggalin. At mga bawal po sa millionaire snake plant dahil magdudulot yan ng kamalasan kapag ito ang ginawa mo. Mga bawal gawin sa millionaire snake plant dahil magdudulot po yan ng kamalasan at hindi swerte ang maihahatid sa iyo. Unang-una, overwatering. Huwag mong didiligan ng sobra-sobra ang millionaire snake plant
Dahil ang sobrang tubig ay magdudulot po ng stress sa mga tao sa loob ng tahanan ninyo. Stress, panghihina, or yung mga tao na walang gana or tinatamad sila sa mga gawain nila or tinatamad silang pumasok sa trabaho or mas gusto nilang nakaupo na lamang sila. Yan ang maidudulot kapag na-overwater po yung millionaire snake plant. At maaaring magdulot yan ng pagkalugi. At sunod, wag na wag mong ilalagay ang millionaire snake plant mo sa south area. Tandaan nyo po, iba ang snake plant sa millionaire snake plant na ito. Kung titingnan ninyo, iba po ang katawan nito doon sa normal na snake plant. Dahil ang snake plant po ay pwede sa south area para po sa fame at reputation. Pwede yun. Pero snake plant po yun, matulis ang dulo nun. Ito po hindi. Wala po itong, hindi matulis ang dulo nito. So, hindi ito po pwede sa south area. Magdudulot yan ng clash of elements at negative energies ang makukuha mo kapag inilagay mo yan sa south area. Titignan nyo pong maigi ang area bago kayo maglagay. Sunod, wag na wag ninyo itong ilagay sa tubig. Maliban na lamang po kung ang nagturo sa inyo niyan ay maalam. Pero kung kayo lamang po, wag nyong ilalagay yan sa tubig. Meron po akong kakilala noon. Naglagay ng ganyan sa garapon at pinagmalaki pa niya sa akin dahil ang bilis daw lumago. Napaalis po sila sa kanilang tirahan at hindi na sila nakabalik pa. Ang lahat ng kanilang naipundar ay naibenta po nila. Kaya't huwag pong ilalagay sa tubig, maliban na lang kung maalam ang naglagay. Sapagkat po pwede naman talagang ilagay sa tubig yan kapag ito ay naaral or ito ay nakita po ng taong nagturo sa inyo na karapat dapat itong ilagay sa tubig dahil ito ang kinakailangan sa tahanan ninyo. Ngunit kung kayo lamang po, huwag ninyong ilalagay sa tubig. At sunod na hindi ninyo dapat ginagawa sa millionaire snake plant ninyo. Ang paglagay nito sa labas ng bahay ninyo ay nagdudulot po ng kamalasan. Hindi ito aakit ng swerte, maituturing ito na neglect o pinabayaang yaman or pinabayaang wealth. Kaya't wag na wag ninyong ilalagay yan sa labas, lalo na kung yan yung mismong millionaire snake plant. Sapagkat mayroon naman po talaga snake plant na malapad ang dahon at matulis ang dulo po nun. Pero ito pong klase na ito yung bilog, mapabilog ang taas at hindi matulis ang dulo. So kung meron ka nito, huwag mo talagang ilalagay sa labas ng bahay mo. Mangangahulugan yan ng pinabayaang yaman o neglected wealth. At kapag mayroong kang millionaire snake plant, palagi mo po itong iinsensuhan araw-araw, tuwing umaga, or pwede rin po itong insensuhan ng alas 11 ng tanghali. Sapagkat ang 11 o'clock po ay isa sa mga lucky hour para sa mga hiling natin. Kapag hihiling kayo, magsisindi ka ng insenso. Kung nais mo po ng wealth, yun po ang hilingin mo. Para po makaakit ito ng swerte para sa iyo. At ang millionaire snake plant po ay sumusunod sa mga taong nag-aalaga dito. Kaya't marami ang bumibili ng halamang ito kahit medyo mahal ang presyo nito. Pakakaalagaan niyo pong mabuti kung meron kayo nito o kung nagnanais kayong bumili, tingnan niyo muna yung area na paglalagyan ninyo para makasigurado kayo na hindi ito magdulot ng kamalasan. Kasi po, kapag ito ay nailagay ninyo sa maling area, kamalasan po ang maidudulot nito. At hindi ito magdudulot ng swerte. Sunod, para naman po sa paggamit ng mga holy items o mga holy objects, ang mga yan po ay talaga namang nagdudulot ng swerte at proteksyon, lalong-lalo na kung yan ay gawa sa silver o gold. Kung kayo po ay mayroong kwintas, singsing, hikaw na mayroong image ng saints, nagdudulot po yan ng swerte. Maging ang mga
bagay na gawa sa plastic ay maaari ding magdulot ng swerte at magbigay din po ng proteksyon sa inyo. Sapagkat yan ay isa sa mga holy image o mga holy items. So po pwedeng gamitin yan para makaakit ng swerte at makapagbigay ng proteksyon, lalong-lalo na kung madalas na nagtatravel. Pwede pong gamitin yan para makaakit ng swerte at makapagbigay ng proteksyon. Ngunit, kung kayo po ay mayroong mga holy objects sa tahanan ninyo, huwag mong gagawin ito dahil maaari itong magdulot ng kamalasan. Ang mga holy items po, holy objects o holy statue sa tahanan natin ay hindi po pwedeng ilalagay ninyo sa sahig, maliban na lang kung yan ay life size. So yung mga life size po talaga pong nasa sahig talaga nakalagay yun dahil malaki po talaga yun. Pero kung yung meron ka ay katamtaman lamang ang laki at inilagay mo yan below the knees, ganun kababa, malas po yun. Disrespect po ang tawag doon. Kaya't kung meron kang mga holy statue, holy items, objects, huwag mong ilalagay sa sahig yan, maliban na lang kung yan ay life size. At bawal din pong ilagay yan sa may banyo. Bawal po yan kung ilalagay ninyo. Halimbawa po, yung dingding na pinaglagyan ninyo or dinikitan ninyo ay banyo yun. Malas po yun. Huwag nyo ilagay doon. Disrespect po yun. At swerte po yung ilagay sa main entrance ng tahanan ninyo. Pwede kayong maglagay ng altar dyan at iharap ninyo sila sa mismong front door ninyo para lahat ng pumapasok na energies ay nahaharang po ang mga negative energies at ang nakakapasok lamang ay good luck energies. At swerte po ang paglalagay ng image ng God or image ng angel or mga statue ng God o angels sa northwest area ng tahanan ninyo. Nagdudulot po yan ng karagdagang swerte sa ama ng tahanan. Maaaring makapagbigay yan ng pag-angat sa kanyang karir o pagkakaroon po ng tagumpay sa kanya. At kung meron po kayong Holy Family na image, pwede po ilagay yan sa east area ng tahanan ninyo. Swerte po yan para sa buong pamilya ninyo. Or kahit saang area ng tahanan ninyo, pwede nyo pong ilagay yan. Aakit po yan ng good luck energies, kaya po inilalagay natin sa specific areas para po mas matulungan yung tao or yung kapamilya ninyo, mas maging maswerte siya at mas maging matagumpay at maproteksyonan siya ng husto. So, hindi lamang ang pamilya ninyo ang nabibigyan ng swerte at proteksyon, maging yung tao nga nakakukupa sa area. So, pwede po tayong gumamit ng sabay ng holy items or holy objects at mga lucky charms po, pwede po natin gamitin yan. At magsisindi rin tayo ng insenso dyan sa ating mga holy items at holy objects. Pakatandaan lamang po, huwag lamang ilalagay yan sa mga area na maaari magdulot ng kamalasan. Disrespect po ang tawag kapag inilagay ninyo sa maling area o inilapag ninyo yan sa sahig. Maliban na lang po kung yan ay life size. Dahil talaga naman po nasa sahig talaga yon dahil malaking malaki yon. At huwag pong gumamit ng sobrang dami kung ang tahanan ninyo ay hindi naman ganun kalaki. Kasi po maaari ding magdulot yan maaari magkaroon yan ng stagnant energies. Kaya hindi naglalagay ng sobrang dami, lalo na kung hindi naman ganun kalaki ang tahanan. At yung sobrang laki po, kung ang tahanan ay hindi naman ganun kalaki, wag po yung sobrang laki. Piliin nyo lang po yung katamtaman lamang. Sapagat overwhelmed po sa area, so hindi rin magdudulot ng swerte.